Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes. At ngayon ay October 17, 2025. At oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Karuniway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. BP Duterte kinabog si Marcos sa tiwala ng mga Pinoy. Todo Balita. SSS nilarga calamity loan sa Davao Oriental. Todo Balita. Garma tinimbre ng NBI sa Interpol. Todo Balita. Damay sa isyu ng korupsyon, PBBM Sara Duterte. Todo Balita. Lagapak sa tiwala ng mga Pinoy. Todo Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, bus lumiyab sa India. 20 patay. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, lalawigan ng Pangasinan, overall champion sa Pangasinan Futsal Championship 2025 na ginanap sa Bali, Indonesia. Todo Balita. Mga solo parents at magulang ng PWDs tinuruan ng kalaman sa kabuhayan. Todo Balita. Sa ating balitang sports, American League Championship, Andres Jimenez, Blue Jays, ibinaon Blue Jays sa Game 3. Todo Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, iminungkahi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ipatawag ng Independent Commission on Infrastructure si dating Marikina Representative Estela Kimbo upang magpaliwanag kaugnay ng umano'y 300 milyong pondo upang magpaliwanag 300 milyong pondong inilaan sa kanya mula sa Medical Assistance for Indigents Program ng Department of Health. Sa isang panayam, inamin ni Magalong na ikinagulat niya ang isang dokumento nagpapakita na may malaking halaga inilaan kay Kimbo dahilan upang questionin niya ang patas na pamamahagi ng MAIP funds. Isa nga sa mga dapat nilang imbitahan dyan ay si former Congressman Estela Kimbo at nagulat ako, I saw document na sa DOH yung MAIP funds. Di ba dapat lagi equitable distribution, no? But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha na na-allocate sa kanya. Ganon sila ka-powerful, sabi ni Magalong. Nang tanungin kung totoo na ito ng dokumento, sinabi ni Magalong na nakita niya ito, ngunit nilinaw na maaari itong beripikahin. Ngayon pa man, iginit niyang hindi ito tumutugma sa prinsipyo ng patas na distribusyon ng budget. Parehong bumaba ang performance performance rating ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey. Ayon sa sinagawang survey ng Pulse Asia Research Incorporated noong September 27 to 30, nakakuha ng 33% approval ang pagganap ni Marcos sa kanyang tungkulin habang 55% naman kay Duterte. Bagamat may pagkakaibang approval percentage, naitala naman na pareho itong nabawasan kumpara sa survey noong buwan ng Hunyo 2025. 7 na puntos na nabawas kay Marcos mula sa 42%, habang 4 na puntos na nabawas kay Duterte mula 59%. Samantala, 44% naman na nagsabing hindi sang-ayon sa naging pagganap ni Marcos sa kanyang tungkulin na mas mataas kumpara sa 39% noong nakarang buwan, habang 23% ang undecided. Nasa 22% naman ang hindi sang-ayon sa pamumuno ni Duterte, mas mababa kumpara sa 25% noong Hunyo, habang 24% naman ang undecided. Sa kabila nito, nakakuha pa rin ng
ang Vice Presidente ng Majority Trust sa lahat ng rehiyon at sa lahat ng socio-economic class. Halos lahat ng respondents sa Mindanao, 96% ang nagtitiwala sa Vice Presidente, habang sa Visayas naman ay napakataas din na 60%. Na-upload na sa website ng Kamara de Representantes ang 2026 General Appropriations Bill o GAB na naisumiti na rin ang digital format nito sa Senado. Ang GAB ay panukalang batas na nagpapahintulot sa pamahalaan para sa paggastos ng pera para sa kanilang operasyon, programa at proyekto. Pinabalangkas nito ang pambansang budget na tinutukoy kung paano ilaan ng public funds sa mga ahensya ng gobyerno. This is the first time that the GAB has been uploaded and sent in digital format. Dati 1 copy lang of the 4 volumes of the GAB. Share sa mga senators Ani Gatchalian. Hiniling ng National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas ng red notice laban kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Ginawa ni NBI Director Jaime Santiago ang hakbang matapos ipakansilan ng Mandaluyong City Regional Trial Court Branch sa 279 noong October 15 ang pasaporte ni Garma. Ang red notice ng Interpol ay isang kahilingan sa mga law enforcement sa buong mundo na hanapin at arestuhin ang isang taong may nakabimbin na extradition, pagsuko o kalintulad na legal action. Si Garma at makapwa-akusado ay naharap sa kasong murder at frustrated murder sa Mandaluyong RTC kaugnay sa umano'y pagpatay kay dating PCSO Board Secretary at retired Police General Wesley Barayuga noong 2020. Dalawa sa kapwa-akusado, sina Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza at ang sinibak ng pulis na si Nelson Enriquez Mariano ay nauna na sumuko si NBI habang hinahanting pa sina retired Police Colonel at dating National Police Commissioner Edilberto Leonardo at Jerry B. kausapin. Isinauli ni Batangas Representative Leandro Ligarda Leviste ang kanyang sahod at pondo para sa kanyang opisina sa Kamara de Representantes sa pagnanais na manatiling independent sa pag-usisa sa panukalang 2026 national budget. Kasabay nito ay muling nanawagan si Leviste na tapyasan ng 25% ang presyo ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways upang maalis ang nilaan para sa kickback na kasama sa presyong ibinigay ng ahensya sa gobyerno. Si Leviste ay isa sa 12 mambabatas na tumutol sa pagpasa ng 2026 General Appropriations Bill noong Lunes. Sinabi ng mambabatas na hindi ito tatanggap ng sweldo at pondo para sa kanyang opisina hanggat hindi siya kumbinsido na sulit na ang ibabayad sa kanya ng taong bayan. Sisimula na ng Department of Public Works and Highways at ng Ombudsman ang pagsisiyasat sa Davao-based firm ng pamilya ni Senador Christopher Lawrence Bongo. Sa koneksyon nito sa mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya ang kay Secretary Vince Dizon. Tinukoy ni Dizon ang CLTG Builders na pinapatakbo na ama ni Senator Go na umano'y may proyekto sa mag-asawang Discaya. Today, umpisa na namin ang pag-imbestiga sa CLTG Corporation paglalahad ni Dizon nitong Huwebes, October 16. Dahil ang mga Discaya mismo umamin sa Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo mula 2016, dagdag pa ng kalihim. Sabi naman ng tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure, posibleng ipatawag ang senador dahil sa kaugnayan ng construction firm ng pamilya nito sa mga Discaya. Base sa investigative report ng Philippine Center for Investigative Journalism nitong noong 2018, ang CLTG Builders ay tinuturing na top 10 contractors sa Davao City noong 2010 hanggang 2017. Nasungkit umano ng CLTG ang 1.85 billion infrastructure projects sa nasabing panahon.
Nagtataka si Vice President Sara Duterte kung bakit tinitiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi aabot sa Office of the President ang mga investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay VP Sara, indikasyon nito na maaaring scripted ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa issue ng flood scam. Sa ganitong ongoing pa yung investigasyon kuno at inquiry kuno, magtataka bakit confident ang Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at korupsyon. So, ibig sabihin nito, ibig sabihin siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Diin ang Vice Presidente na maging panauhin nito ng Pandesal Forum sa Quezon City nitong Huwebes. Dinabala naman ni VP Sara ang idea na gawing state witness si dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sa ating balita sa ibang dagat, hindi bababa sa 16 na katawang na sauwi sa isang sunog na sumiklab sa isang pabrika ng tela sa Mirpur, Dhaka, Bangladesh. Ayon sa mga otoridad, nasunog ang nangusto ang mga bangkay. Kaya kailangan isa-ilalim sa DNA testing bago ito may balik sa kanilang pamilya. Ang sunog ay nagsimula bandang tanghali noong Martes at naapula makakalipas ang 3 oras. Gampaman isang kalapit na bodega ng chemical ang patuloy na nasusunog hanggang gabi. Hindi pa tiyak ng mga opisyal kung alin sa dalawang gusali ang unang nasunog. Sa ating balitang lokal, ipinagdiriwang na lalawigan ng panibagong panalo sa paglabas ng Pangasinan Futsal Team bilang overall champion sa katatapos na International Futsal Championship 2025 na ginanap sa Bali, Indonesia. Ang Pangasinan Football Association na pinamumunuan ni Governor Ramon Gico III ay naging instrumento sa pagsusulong ng futsal sa lalawigan. Ang Pangasinan Futsal Association ay aktibo nag-organisa ng iba't ibang paligsahan upang isama ang festival ng futsal na nilahukan ng mga nangungunang koponan at malalaro mula sa rehiyon. Ang kaganapan ito ay nakatulong sa pagbuo ng mga kabataang katutubong talento sa karagdagang pagtataguyod ng sports sa buong rehiyon. Bilang pasasalamat sa Pangasinan Futsal Team, pinuri ng gobernador ang kanilang pagsusumikap at dedikasyon. Ang iyong tagumpay ay nagdudulot ng karangalan sa lalawigan at sa buong bansa, sabi niya. Sumailalim sa live training ang nasa 100 solo parents at mga magulang ng persons with disabilities sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office at Persons with Disability Affairs Office. Sa pinagsamang programa para sa dalawang sektor, tinuruan ang mga dumalo ng proseso sa paggawa ng pandesal at iba pang pasti tulad ng banana cake. Ibinahagi ng pastry chef na si Amy Rose Di Maisip na mga teknik pagdating sa paggamit ng ingredients at paggawa ng masarap na tinapay. Layunin ng MSWDO at PIDAW na mabigyan ng kaalaman sa iba't ibang maaring pagkuhanan ng karagdagang kita para sa kanilang pamilya. Sumuporta naman sa programa sina Councilor Elias Villanueva at Councilor Jose Loresco. Upang higit pang mapaunlad ang kalaman ng mga lokal na magsasaka sa tamang pagtatanim at produksyon ng tabako, isinagawa ng Municipal Agriculture Office sa pangunguna ni Municipal Administrator Attorney Rodelio Rahini SB ang Tobacco Production Training nitong October 15 sa Agriculture Conference Room, Legislative Building. Sa kanyang inspirational message, binigyang kahalagahan ni Mayor Nina Jose Quiambao ang pagtutok sa mga programang pang-agrikultura na makakatulong
sa kabuhayan ng mga magsasakang Bayambanggenyo. Ayon sa kanya, patuloy na magsisilbi ang administrasyon bilang katuwang ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad at pagsasanay na magpapalakas sa kanilang kakayahan sa produksyon at entrepreneurship. Sa nasabing pagsasanay, naging resource speaker si Mr. Israel Ramos, agriculturist 2, na tinalakay ang tamang proseso ng tobacco production, at Mrs. Mirna Galaraga, ang senior TPRO ng National Tobacco Administration, na ibinahagi ang institutional projects at mga regulatory functions ng ahensya. Sa ating balitang sports, dismayado at puno ng panghihinayang ang De La Salle University o DLSU guard na si Kian Baklaan matapos malaman na maagang mapipigil ang paglalaro nito para sa Green Archers na sa pagtatamo ng MCL tier nitong Miyerkules na magagarahe dito sa Season 88 ng University Athletic Associations of the Philippines o UAAP. Inahayag mismo ni Baklaan sa kanyang post sa Facebook ang matinding panghihinayang dahil sa biglaang pagguho ng kanyang pagnanais na maibawi ang De La Salle at masayang ang kanyang mahabang panahon ng paghanda para sa Green Archers. Natamo ni Baklaan ng injury sa natitirang 420 ng laro matapos mag-agawan sa bola kung saan nadaganan ito ni Welo Linggo ng University of the East. Sumanya kabuuan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pong tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap ng 5:26. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. TWIC.
Oras natin mga kaibigan, alas 5:29 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan, Paragire. At Susan Valdez siya daw. Tapos na ang sweldo, malapit na ang weekend. Pero yung inaantabayan na nating mga kababayan, yung mahabang bakasyon sa Undas. Pero wala. Yung 31, pumatak sa Friday. Tapos yung November 1 ay Saturday, Sunday. Antabayan na lang kung ano mangyayari sa November 3. Kailang malayo na yun sa holiday. Pero mga kaibigan, ayan, very proud po ang lalawigan ng Pangasinan dahil meron na naman pong 10 na mga MSMEs, medium, small, micro, medium, and small enterprises. Hindi lang naman tayo ang yan. Sabi nga ni Governor Ramon Gico III, tongue twister, no? Sa MSMEs na isinali po ng provincial government ng Pangasinan sa ginaganap na Manila Fame. Ito po ay taunan na international exhibit na kung saan ang mga participants ay talagang yung kanilang mga produkto ay international ang kalidad. Ang 10 mga kabilang sa MSME ay ang Oli and Feli by KNPH. From From Bulinaw. Mga hand-painted fashion buri bags tsaka handicrafts yung kanilang RAJ Handicrafts din, mga bamboo steamer tsaka mga bamboo products. Ikawan Factory syempre sa Alaminos. Yung i-bamboo craft. Matagal na pala sila since nag-start kasama na pala sila. At sabi nga ni Sir Jaime, mayroong nakakatulong ng malaki kasi yung nakakakuha nga sila ng hoarders. Pero dito pa lang national, dito pa lang sa mga iba't ibang mga bayan at rehiyon, sabi niya, hindi pa natin. Sabi ko, what about international? Hindi pa raw kaya. Hindi pa kaya sa international. Hindi kayang supplyan. Oo, kasi sabi, alam naman po ninyo kapag sinabi mong for export na, bultuhan yan, malakihan yan. So, aminado sila na hindi pa nila kaya. Ang Lapay Loom. Lapay, talaga, Pangasinan Loom weaving. Loom weaving, manufacturing. From Umingan. Yan yung mga weavers natin na mga IPs sa Umingan. Mga Inabel fabric. At blades. Surubio and Marvin's blades. Yung mga mga sword. Pero noon, sword lang sila. Pero ngayon, nag-innovate sila na pwede na yung mga pang cheese at pang yung maliliit na items. Yung meron siyang walay kindan titaw sa amin. Talagdanan. Tapos nandun yung mga swords nila. Almas Handicraft, mga bamboo lamps din ito. Aguinaldo Interior, Arts and Crafts, Bandolf Industries, Wood and Kitchenware, and Crafters Joy, Cornhas Products, Corn Crafters Association, Cornhas Bags and Handicrafts. Siyempre from from Basista. Oo, saan dito yung yung kay yung sa Alaminos? Gemma's Souvenir Shop. Yan, ang pinakabago sa 3 taon na pagsali ng provincial government ng Pangasinan sa Manila Fame. First time ng Gemma's. At grabing success story yan. At saka yung perseverance, yung pagsisikap na hindi lang yung para kumita, kundi lalong mag-improve at maging pang international yung kanyang produkto. Emotional din niya mapigilan yung yung kanyang emosyon nung ini-interview siya. Siyempre, imagine mo nga naman, from Bilao. From Bilao to fame. To fame, so international plus syempre, hindi naman sa makikita mo rin kasi yung tingin ko lang, yung syempre sa kasama sa feeling niya, bukod sa nakasama siya sa isang napakalaking exhibit, kikita mo naman yung itsura ng mga umiikot doon. Oo. Oo, di ba? Pero kaya talaga na-amaze siya. Na-amaze siya. Kaya nga sabi ko, punta ka magpa-picture ka kay Gob. Ayun, talagang tumakbo rin namang nagpa-picture. Pero talagang, ang galing. Yun yung talaga sabi nga, may tuturin mo talaga na success story. Kasi nag-start lang siya na sa Bilao lang. Bilao lang. Nasa gate ng hotel ni dating board member Edita Demetria. Demetria yung asawa, si Demetrio Demetria. Si Ma'am Edita, board member Edita Demetria. Na grabe rin tumulong sa during her time nung siya ay active sa service. And even after, yung pagtulong niya sa mga kababaihan. At yung binigay niya ng pagkakataon na
magkaroon ng pwesto doon. Siyempre, sino ba naman hindi? Nandun ka lang sa labas ka ng gate na nagtitinda ka bila-bilao tapos bigla kang magkapwesto. Para ka na rin nanalo sa loto. So, yun, doon nag-start yung kanyang Doon nag-start, actually, yung mataong mga lumilingon sa kanilang marunong yung ang tawag ito marunong limingon sa kanilang pinanggalingan, marunong magpasalamat. Yes. Kasi iba nakakalimutan nila kung bakit sila nandun. Akala nila naging successful sila dahil sa sarili nila. Hindi nila maisip na maraming tao yung mga tumulong sa kanila. So siya yung parang pinasasalamatan niya lahat yung step by step na success niya ay pinasasalamatan niya at niya alam ng malaking tulong sa kanila. So ngayon abangan na rin baka mamaya na siya, hindi mo na makilala. Pero ang laki ng from sabi nga niya, from Bilao, nakabili na siya ng 3 bangka. Napagtapos niya kanya mga anak lahat. At, ayun, ngayon marami na silang mga, na siya ngayon? Tawag ba doon? Retailer ba ang tawag doon? Wholesaler. Wholesaler na siya. Nagdi-deliver na lang sila. Hindi na siya nagbebenta. Meron na rin mga ibang gumagawa. Hindi na individual. Hindi na siya nagsusupply hindi na sila nagtitinda, nagsusupply na lang. Yan, nagsusupply na lang sila. And ano tawag doon yung agda ni bayaran? Consignment basis. Yun. Yun naman yung maganda sa consignment pag sa mga produktong ganon na yung unlike sa food na consignment, limited yung time kasi yan, masisira. Pero kung yung mga produkto gaya ng souvenir, wag lang masira ng hahawak. Siyempre, kung minsan meron yung katitingin, kahahawak, wala apong tilawin. Pero napakaganda yung success story na yon. Yung Aguinaldo matagal na yan nung naalala ko na yung pangalan na yan nung nasa unang trabaho ko sa PhilSite sa Manila. Sumasali na yan sa mga trade fair. Pero syempre, sino sa Aguinaldo? Si Oli? Hindi, yung Aguinaldo sa furniture yata o yung sa woodwork siya. So kumbaga, habang tumatagal yung panahon, syempre pinapaganda palalo yung kanyang produkto at nag-innovate siya ng iba. Aguinaldo Interiors. Yung iba kasi gaya ng natanong kahapon kay Ma'am Arlene Gico at saka kay Ma'am Natalie Dalaten ng DTI Pangasinan. Meron yung mga hindi kasama ng first and second na hindi kasama this year. Ang sabi kasi, kailangan meron siyang innovations para may bagong ipipresent. Ang Aguinaldo Interiors, dagupan. Dagupan siya. Oo, dagupan siya. Merong ipipresent na bago. Siyempre yung mga buyers, taon-taon umiikot din yan tumitingin ng pwedeng iba pang mga produkto. Pero nakakatuwa na yung innovation plus yung kagustuhan ng mga kababayan po natin na magkaroon ng livelihood na-i-improve nila. Pero yung mga participants po ng Pangasinan, todo po yung pasasalamat nila kay Ma'am Arlene Gico at syempre sa ating provincial governor, Governor Ramon Gico III. Kay Ma'am Arlene dahil mula nung umpisa, siya yung nakapag-isip nito Kasi sabi nga sa kwento ni Ma'am Natalie, si Ma'am Arlene, syempre yung mga kaibigan niya sa Manila, tatanong sa kanya, ano yung magandang produkto ng Pangasinan? Pag tinanong kasi anong magandang produkto, syempre ito yung iuwi nila, ireregalo nila. Meron naman, kaya lang kung at an instant, hindi mo maisip kung ano. Bukod sa bangus. At saka noon bukayo. Pero yung mga saka bagoong. Pero yung mga katulad ngayon na pang-export na. At saka ang ginawa nila, hindi lang basta tulong na sige. Kasali ka, sagot namin yung participation fee. Hindi lang yun. Kasama pala doon pati yung pagsuporta nila sa mga designs at pag-improve. Basta cooperative ang isang MSME. Yan. Isa yun sa mga qualifications para mapili sila na sasama kasi kailangan nilang sumunod sa mga innovations o kaya kung ano yung mga improvements na gustong ipatupad. Siyempre nga pang fame na yan, hindi na pwede yung basta-basta lang. Kailangan talaga pang international pati yung dating. Kaya nga nagiging pati yung presyo niya tumataas. Naalala ko habang in-interview natin si Oli ba yun? Kung ano yung narinig ko kay Saf natin, Saf Lopez ng Indian Club of
downtown Inner Club of Western Downtown Dagupan. Yung gusto niya digital yung mga digital bags. Marketing. Yung bags ng yung bags ng BGMP. Kung ano yung narinig ko dito kay Ma'am Oli, narinig ko na yung kay kay SAF. So yung direction ni SAF, kaya pala interesado siya. Sabi ko may dating. So ganun pala yon. Kaya chinat ko siya kahapon, sabi ko ituloy mo na. Sabi ko yung yung plano mo. Kung ano yung narinig ko dito sa interview dito, eksakto, yun yung narinig ko sa iyo na lahat ng mga plano mo. Kasi sabi nga ni Ma'am, may-ari ng Oli, sabi niya, hindi lahat ng kanilang mga produktong pang-export, yung pang class A kumbaga, hindi lahat yon na i-display o naka-display o may naka-display sa kanilang mga store. Kasi meron din silang physical na store. Meron silang mga kakulab. Yung iba, kumbaga exclusive yun sa digital marketing lang. Online lang makikita at saka doon i-order. At saka pa isa-isa lang. Oo. Kumbaga sa ano yung ilalabas na parang model lang ng ng iPhone. Kung lalabas ang iPhone 16 lang muna. Tapos palilipasin mo yon 17. Hindi sabay-sabay na nilalabas. So parang ganoon din yung yung sa digital. Pero yung iba, katulad nga ni Ma'am Joy, sabi niya sa social media lang muna siya. Ito naman yung typical na naka-display sa social media yung kanyang yung kanyang mga produkto. Pero iba para yung sa website. Sabi niya hindi pa namin kaya yon kanto. So 68 days to go before Christmas. Sabi nga ni Governor, napakahirap daw ng proseso ng pagsali doon sa dito nga sa sa Manila Fame, pero at least sabi niya nag-level up na yung mga MSME, meron tayong quality perspective, sabi niya mga pang-export, sabi niya, at sabi nga niya it's good 10 nga yung sumama ngayon. Hindi pa sabi nga niya yung mga nakokonekta rin lang nila kung yung mga pang-export, lalo na yung sa pagkain. Para mas maganda sa pagkain Sa pagkain, sa IFEX, International Food Exhibit, mas matindi yung doon, yung dadaanan nila. Kasi bago sila makasali, syempre, magsisignify sila ng interest na sana makasali din. Isali din ng probinsya. Pero bago sila makasali doon, dapat kompleto sila ng mga papeles. Kung ano yung mga required from government agencies, lalo na yung pang-export ng food, dapat meron sila nun. At ang laking tulong ng DTI, Ma'am Dalaton, sipag. Ang laking tulong nito sa mga MSMEs para din ma-improve din nila yung kanilang sila yung kasama muna na tinitrain nila yung mga MSMEs at kung ano pa yung pwede nilang gawin para ma-improve yung kanilang mga produkto. Tsaka parang confirming dun sa sinabi ng ilang mga exhibitors, even sa food, parang ang provincial government under the leadership ni Governor Ramon Gica III, ito lang yung panahon na talagang nabigyan sila ng ganitong oportunidad na todo yung asikaso na makasali sila sa mga international exhibit na libre. Kasi meron naman iba doon, gaya ng Aguinaldo, sumasali yan, gaya ni Ma'am Joy, nakasali na rin sila sa mga pero sarili nilang gastos yun. Tapos syempre, kanya-kanyang design ng booth. Pero ito, lahat, all expenses sa exhibit by the provincial government, yung participation fee plus yung design ng booth na nag-level up din. Ganda, no? Ang ganda-ganda. Sa probinsya yun. Tinanong natin si Ma'am Mia, yung designer, interior designer, designer ng booth. Sabi ko, ano po yung concept nitong yung wood na para siyang arko? Ang concept na yun, para yan yung panghuli ng ng isda, yung pangtaklog na gano'n. So yun yung made of kawaii. Yun naman, made of wood na mataas siya. So yun yung sinisimbolize nun. Nung dalawa yun yung nasabing booth ng pati si Governor na-amaze parang nasa lobby ng mga hotel. Ganito. Pero, yun nga, talagang umaga ka magising. Mga kaibigan, bilis na oras natin, mapagpapatuloy natin yan, yung ating tinatalakay dito. Ang bilis po na oras natin, ganap na pong alas 5:44.
Time. It is now 5:44. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matakbo sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Okay, mga yan ay nakaano na yan, naka-fix. Fix DWIC, ganun din si na GM, Rod Corpus ng Senpelco, ayan. Ilan sila sa
O, ganun. Hello? Okay na ba yung audio namin? Nakataas na. Hello. Good morning. Kasi kanina pa ako. Active. Ako naririnig. Sabi, active now. Ba't naman kasi si Kaaron Edwin check. Matatapos na kami. So ngayon lang kami maririnig 10 minuto bago mag-alas 6. So maganda po. Yung sabi nga ni Governor, yan naman po ay napagplanuhang maigi. At saka kung ano man po yung mga kailangang mga permits ay mula sa government agencies meron po niyan. Kaya tingnan po natin. Habang siya kahapon, habang na-interview siya kahapon, yun yung parang nag-i-imagine ka yung kinukwento niya. Parang napipicture mo kung ano yung mamayakat yung magiging outcome ng Kapitolyo. So sabi nga niya lagi niyo sinasabi hindi ako pro-nature. Pero sabi niya, we're just putting the trees at the right place. So yung sabi niya, Capitol Complex is not a forest. Hindi siya forestry. Sabi niya, we are building the proper infrastructure to prevent flooding in the future, tsaka para magkaroon ng enough area to develop infrastructure facilities. Katulad nga ng 11-story Capitol Plaza, which will house the provincial offices at tsaka yung mga government agencies. Ganda nga nun, yung parang nasa isang lugar. Tapos merong convention center, merong hotel. Na syempre, pag sinabi mong convention center, para ang mga organizers i-consider yung lugar mo, dapat alam nila na merong enough hotel rooms na mag-accommodate sa mga bisita. Ang dami nang gustong magsagawa ng mga national convention dito sa Pangasinan. Yun ang problema nila. Yun ang problema nga yung mga hotel. Kaya ginagawa, nakakalat sila kung saan-saan. Kung saan-saan. Meron namang ilang hotel dyan sa Lingayen pero hindi kaya. Palagay ko isa yan sa dahilan kung bakit ang Pangasinan State University nagpatayo ng sarili niyang hotel. Pero pag meron silang event, meron silang events kasi every now and then may mga bisita sila mula sa iba't ibang state universities from Visayas, Mindanao, and even abroad, ASEAN. Sabi nga ni Gob, punta kayo tingnan nyo, sabi niya, tingnan nyo sa likod, napakaluwag ng kalsada. So, yung nga sa likod niya ngayon, siya nag-i-invite ito ng mga pamilya na mamamasyal doon. Kaya nga, we're planning, sabi niya, to build nga yung 300-room international branded hotel. 300-room, laki branded hotel for convention. At we are just building the infrastructure na kinakailangan para nga makapag-invite ng tourism and make it more convenient for general public. Kaya nga yung mga kuminsan mas maraming convention pa na nagaganap sa Bulinaw kasi merong mas malalaking mga marami ng hotel doon. Hotels and resorts na kahit nakakalat sila, nasa isang bayan lang sila. So sabi nga niya gusto raw niyang yung Capitol ay maging walkable Capitol Complex. Pwede ka maglakad-lakad. Actually, ngayon pa lang, pag ganitong oras, marami ka na makikita dong mga nagwo-walking. O yung iba nanay, parents, kasama nilang naglalakad, mga anak. And lalo na pag late afternoon, pag hindi na mainit. Kasi ngayon, kung hindi Pasko, kasi pag Pasko, ilawan mo siya para lumiwanag. So, kung hindi Pasko, madilim. Doon sa kabuuan ng Kapitolyo. At yun nga, sabi ka, pag naging parang magiging Indonesia, parang Indonesia-like yung kanilang target o Singapore. It will be a little Singapore. Na parang, ando ka na, meron isang community na magandang, na pwedeng puntahan na mga turista, magkakaroon ng magandang mga kalsada. Tsaka yung sabi pa, incorporated na po dyan yung mga spaces para sa mga restaurants at yung isang lugar para naman sa, kumbaga, iba't ibang market isang lugar para naman sa mga MSMEs na mga kainan. At saka yung yung sinasabi nga niya, we are building the monuments na that commemorates and defines kung ano yung mga nangyari yung sa history noon. So yung may mapagaran na nawala yung Veterans Park. In fact, naumpisahan nang nailipat yung marker andun sa end nung pool, sabi reflecting pool at malapit sa sa Baywalk.
all of these, sabi niya, pinag-aralan to thoroughly. Pinag-aralan thorough studying ginawa nila dito. Pero kung yung pag-uusapan nga rin naman, yung puno naman, sabi nga, gusto nilang ilagay sa dapat kalagyan yung mga puno. Kaya nga kapag merong widening, nagkakaroon ng malaking issue kasi you have to cut the trees. Kasi nga nandun sila sa kalsada. Na kung minsan, although maganda rin naman talaga, kahit tayo naman kasi iba-iba pa nakikita mo yung shaded part o pag nasa silong. Kaya lang kapag may bagyo, yun, isa rin yun sa managiging sanhe, no, pag natumba yung puno, yan, magkakos ito nang wala ka ng ma-stranded ka or yung possibility nga na magkaroon nga ng aksidente. So, sabi, nilalagay lang sa dapat paglagyan at sa kasalukuyan, sabi, nakapagtanim na ang provincial government ng 500,000 trees. At sa second term ko, sabi ni Governor, mabubuo yung 1 million trees. Plano niya na mabuo yung 1 million trees. Pero ano pa rin po, may mga areas pa rin dun dyan, kasama sa redevelopment ng Capitol Complex, may mga itatanim pa rin mga puno. Pero ito yung mga native trees. At yung kanilang pinag-aaralan, yung mga puno na yung roots nito ay hindi invasive. Kasi 'di ba may mga puno na ang lalaki ng ugat o kaya masiwal sa ugat tumamaya andun na sa pader. Nung lumabas itong mga native trees enthusiasts, doon natin naintindihan yung mga, sabi nga nila, may mga invasive na trees na hindi sila dapat nandun. Kumbaga, mga swapang na mga punong kahoy, aminyadanum, gusto nila, laklakin nila. So, kaya yung mga ibang puno, hindi sila lumalaki. Mga damo, walang damo. Kaya tignan mo doon sa walang damo. Doon sa ilalim ng puno. Samantalang dapat doon, madamo na sana doon, pero wala, panay, tawag sa mandalin. Kasi nga, masiba yung danom, yung mga trees na nandoon. So, yan po kumbaga, po yan, palagi po nating naririnig yung term na magtiwala tayo sa proseso. True. Di ba, naririnig po natin. Parang ganun din yung gustong ipahayag ni Governor Gico. Magtiwala tayo sa proseso, magtiwala tayo dun sa plano ng kanyang liderato sa ginagawang development o redevelopment ng Capitol Complex. At maghintay, makikita nyo yung turnout. Maganda yung plano. So, nang tanong, kailan matatapos? Sabi niya, ilang hektarya yung medium term. May medium term, may long term. Yung convention center, hoping na matapos yan. Meron siyang sinabing date, year. Pero ito pong reflecting pool, baka within this, hanggang December tatapos na yan at mapapailaw na talaga. Sabi niya yung development ng target nila is December. Yung mga road network, ang target first quarter ng 2026. So, yun. At saka pinakahuli niya, siyempre pag natapos na lahat yan, magkakaroon ng sort of shuttle service. Parang sa CCP complex, may shuttle service. Sasakay, siyempre may pamasahe pa din doon. Pero kumbaga, ito yung umiikot na. Ikot-ikot lang siya. Saan ka man pupunta, madadaanan ng shuttle service. So, sabi niya, ando lahat ng recreational facilities, basketball court, at saka mga iba pang mga exercise equipment. So, may marina pa doon. Because, yung sa istansa nga sa Lingayen, gagawin na nga yung planong golf course doon. So, po yan? Yun po yung pag-aari po ng probinsya by virtue of a Republic Act na ito ay ecotourism park. So, itutuloy na po yun. So, 100 hectares yun. Kasi sayang, sabi niya, ando naman yung plano. Sabi nga meron ng ECC. So, we might as well implement. Sabi niya, may marina na doon sa istansa. So, at may marina din doon. Tatapatan lang daw yung proposed. Tatapatan nila yung proposed 320 na hotel, bed na branded hotel. Sabi niya na nakaplano na, naka-grid na lahat yung mga yan. So yung pinupuntahan po ng marami, hindi ko pa napuntahan yun yung sa may stanza, that's still part of the ecotourism park na pag-aari ng probinsya. Oo, so yun, sisimulan na, gagawin na, i-implement na yung golf course doon, clubhouse, at may marina daw na gagawin sa harap. So we will ferry our guests from Lingayen Capitol Complex to Stanza. So may marina, may docking area, dun sa may stanza, may docking area na ilalagay dito sa may likod ng Capitol Complex.
So, imbis na kung wala kayong sasakyan papunta dun sa stanza, sasakay na lang kayo ng ferry boat. At yung ferry boat na yan, parang yan isa nakita nilang solusyon sa problema ng traffic dyan sa Bimaloy. Nako, talagang Bimaloy. Kasi pwedeng active yung coordination nila with the provincial governor ng La Union at excited din yung gobernador ng La Union para sa ferry system na yan. Pero umpisahan ng probinsya, Capitol Complex up to Stanza. Baka dito rin sa dito sa Dagupan. Kasi kung tagal na yung Dagupan, kasama naman yan sa tri-ferry system. Kasi ang purpose nga is to unclog yung traffic diyan sa diyan sa Bimaloy. So pwedeng yung Dagupan to Lingayen. Wala, syempre yung napakataas po, malaki po yung turismo ng bayan ng San Juan, La Union. Ay why not madala mo rin yung iba dito. Yung andon to Pangasinan. So napakaganda po yung yung plano ng ating probinsya at sabi pa rin naka-master plan yan. Hindi yung basta dito patayo ng single-story building. Kumbaga, every space ay napaka-importante sa ating provincial governor. Hindi parang mushroom na uusbong na lang bigla yung mga building. So, talaga. Imagine mo talaga yung, kumbaga, parang boom, parang ito dapat na nandyan. Nakaayos, naka-master plan nga. Okay, bago tayo magpaalam, ito muna, merong power service interruption advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito po ay mangyayari bukas, October 18, mula 6:15 a.m. hanggang 6 p.m. Maghapon po ito. Ang affected areas, the whole of Municipality ng Bugalyon, mga Terem Aguilar. Sa bayan ng Urbistondo, ang hindi lang affected ay Pasibe East, Pasibe West, Balangay, Duplak, Batangkawa at saka Malacca, Tanbitwag. So ano yung purpose? NGCP. So NGCP schedule. Ang National Grid Corporation of the Philippines ay magsasagawa ng reconductoring along Labrador Kibaol 69 kV line segment. So bukas po yan, ulitin po natin, ang affected areas from 6:15 a.m. to 6 p.m. ay buong bayan ng Bugalyon, mga Terem Aguilar at sa Urbistondo, except Pasibe East, Pasibe West, Balangay, Duplak, Batangkawa, Malacca, Tanbitwag. Marami ang magmumol. Ayan, good morning Kuya Benjitan at saka Sis Grace at Nanay Daddy, good morning. At syempre kay Mama Ta and Tropa. Yeah, oo. At kay DCB yan. Nakatawa tayo kahapon. Okay mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras sa tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdezia daw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and